Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nariyan po ba kayo? Para pong nanlalamig. Nilalamig na po ba kayo? Hindi pa naman. Sadyang malamig po ang panahon ngayon, and then yung ating aircon at ang ating electric fan ay nalinis na. Kaya medyo talagang lumalamig ang ating kapaligiran. Dahil nga po sa ating sama-sama at pagkakaisang pagtulong-tulong sa gawain ng Panginoon. Amen! Dahil ang lahat ng anak ng Diyos ay masunurin. Lahat ng Diyos ay umiibig. Lahat ng anak ng Diyos ay patuloy na gumagawa ng mabubuting bagay, hindi lang sa kanyang pamilya, hindi lang sa kanyang sarili, maging sa loob at labas ng church. O saan man tayo naroon, hindi tayo tumitigil sa paggawa ng mabubuting bagay. Amen? Dahil nalalaman natin yung katotohanan, nalalaman natin yung dapat, alam natin yung mabuti at mali. Kaya ang mabuti ang palagi nating ginagawa at sinusunod sa utos ng ating Panginoon. Amen. At excited na po ba ang bawat isa sa darating na anniversary ng ating pong Mother Church? Kung tayo po excited, lalo na po yung mga daughter churches po natin, excited na po tayo, silang makita tayo. Amen. Kaya dapat excited din po tayong sila'y ating makasama muli. Minsan ay isang beses lang tayo magkasama-sama sa loob ng isang taon. Kaya excited din ang mga kapatiran natin sa iba't ibang branches o ating daughter churches sa Tondo, sa Laguna, sa Paranahan. At alam niyo po ba, sa Naik nga, ngayon pa lang naghahanda na sila ng kanilang mga special number. Alam ko, ganun din ang mga nasa Mother Church. Amen? Lalong-lalo na mga kananayan. Talagang ayaw talagang padadaig ang mga kananayan ng CSF Mother Church. Amen? Mga katataya ko kaya, nasaan na kaya? Meeting. Talaga naman po dahil po sa kabisihan din ng mga katatayan. Ang almost naman ay nasa trabaho and ang iba din ay nasa ministry na. Kaya talagang marami tayong pwedeng gawin, hindi lang naman sa special number. Malimit po kasi ang mga katatayan ay gumagawa behind the scene. Amen, mga katatayan! Ayun, diba? Kaya talagang napakabuti ng Panginoon. At least tayo ay gumagawa at tumutulong sa mga gawaing tulad nito. Sa ating nga pong mga proyekto, sa ating mga ninanais at pinaplano sa ating church. At napakasarap nga pong pagnilay-nilayan at pagbulay-bulayan. At halos isang linggo ko din pong pinakinggan ang mensahe ni Tita Richie last week. Na talagang sabi ko, napakasarap talagang mamuhay pagka nararamdaman mo yung pabor ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Amen? Yung nararamdaman mo na kapag nagbayad ka ng mga bills, ay nandoon yung pabor, meron kang mga discount na natatanggap. Naramdaman niyo po ba yun? Pag namimili kayo, meron kayong, kahit hindi na kayo tumawad, may dagdag pa. Amen? Sa mga trabaho natin, pinagtatrabahuhan, lagi tayong mga may incentive, lagi tayong napopromote, at lagi tayong espesyal sa kanila. Dahil sa paggawa natin ng mga mabuti, sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, at pagtupad sa pinagagawa ng Diyos, nakikita at nararanasan natin yung pabor ng Panginoon sa ating buhay. At hindi lang doon po natatapos ang Panginoon sa ating buhay. Dahil nga po, ito'y patikim pa lamang. Naniniwala po ba kayo na ito'y patikim pa lamang? Pinaparanas pa lang, pinapalasap pa lang. Pero hindi pa tayo nakakarating doon sa tinatawag ng ating aim for this year, call for excellent. Amen? Dahil ang plano ng Panginoon, bago ka pa tayo isinilang sa mundong ito, tayo'y pinagplanuhan na ng Panginoon, tayo isinaayos ng ating Diyos for excellent. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya kung hindi ka pa, o hindi mo pa nararanasan yung tinatawag na buhay na ganap kasiya-siya, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Hindi pa natin nararating yung talagang may enjoy mo, yung buhay na mayroon ka. Na talagang ikaw na mismo ang sasawa na mga pagpapalang ninanais mo kagalingang pisikal, emotional and spiritual, maging sa ating mga finances. Na nakakatawa doon sa ating devotion, na umaapaw ang mga pagpapala na ibinibigay ng mga tao sa bahay panambahan. Parang hindi yata nagbasa ng devotion ng ating mga kapatiran. Di ba sumusuko na si Moises? Tama na, tigil na. Huwag na kayong magpadala ng mga pagpapala dahil punong-puno na ang bahay panambahan.
Bakit po ganun ang isipan ng mga tao? Dahil naranasan po nila yung blessing ng Lord. Dahil naranasan nila yung pabor ng Panginoon. Amen? Dahil ang pangako ng Panginoong Diyos, buhat kay Abraham, patungo kay Isaac at kay Jacob, ito'y dumadaloy patungo sa bawat isa sa atin. Amen? At ang lahat ng Diyos na kanyang tinawag at pinili sa Biblia ang ating binabasa, lahat sila dumaan sa may isang pagsubok at suliranin bago nila nakamit ang pabor, ang pangako, the promised land na ipinangako ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil tayo ay descendant ni Abraham, nalalasap natin yung mga pagpapala at pabor ng ating Diyos. Amen? Katulad nga po ni Isaac at ni Jacob. Sila ay nasa ilalim ng pangako ng Diyos. Sila ay nandoon sa pangako na sila'y magiging ulo at hindi magiging buntot. Pero hindi ganun kadali nila nakuha ang lahat ng ito. Sabi nga ni Tita Richie, mayroon tayong mga assignment. Mayroon tayong mga suliranin, mga takdang aralin, mga gawain na pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Na dapat natin itong harapin. Dahil kung hindi natin ito haharapin, kapatid, maniwala ka man sa hindi, saan ka man pumunta, haharapin at haharapin mo rin ito. Paulit-ulit lang ang nangyayari, sabi ng Kawikaan, chapter 1. Mangangaral pala, mangangaral. Sabi nga po ni Haring Solomon, ang mga nangyayari noon ay nangyayari uli ngayon. Pabalik-balik lang at paulit-ulit lang ang pangyayari. Kaya kapatid, kung hindi mo hinaharap yung task, yung assignment na pinagagawa sa iyo ng Diyos, kailangan mong harapin, kapatid. Kahit natatakot ka, kahit nahihirapan ka, kahit nasasaktan ka, kailangan mong harapin, kailangan mong pagtagumpayan ang lahat ng ito. Dahil nakapasok na tayo sa pabor ng Diyos, kailangan natin hanapin at kunin yung magandang plano ng Diyos. Hindi lang plano mo, kapatid. Yung ating plano sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating mahal sa buhay, maging sa church na ito, maaring yan ay limitado lamang. Pero yung plano ng Diyos for excellent, yun dapat na maging excited tayo. Amen? Ano kaya yung magandang plano ng Diyos? At I do believe personally, ang planong ito po ay individual para sa iyo at para sa akin. Hindi ito pwede nating gayahin, hindi ito pwedeng trabahuhin ng ibang tao para sa iyo, sapagkat ito ay individual mong makakamit, individual mo itong haharapin, individual mo itong sasagutin sa iyong buhay. Hindi mo pwede itong ipaasa, hindi pwede dito ang care of, hindi dito pwede ang palakasan. Dahil ang pagpapala, ang pabor, at ang blessing ng Lord ay para sa iyo, kapatid. Amen? Hindi ito para sa isang tao lamang, para sa ating lahat, at ito ay iba't iba ang nakalaang plano ng Diyos sa atin. Hindi man tayo pare-parehas ng nais at gustuhin at naisin sa ating buhay, subalit naniniwala ko, ang planong ito ay perpekto para sa iyo. Walang makapipigil, walang makakahadlang sa plano ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Kahit anumang mangyari, anumang sitwasyon, anumang suliranin na sometimes hindi natin maintindihan, sometimes hindi natin maunawaan, sometimes nahihirapan tayo, minsan nasusugatan tayo, minsan nasasaktan tayo, at sometimes gusto na nating mag-give up. Tama po ba? Minsan sukuan na natin, ayaw na natin magpatuloy, ayaw na natin maglingkod. Ayaw na natin tumugtog dahil sa mga nararanasan natin. Ayaw na nating sumamba sa Panginoon. Ayaw na nating mag-devotion. Ayaw na nating magbasa ng salita ng Diyos dahil sa ating mga nararanasan. Don't worry, kapatid. Lahat naman po yan hindi na bago. Dapat lang po tayo ay laging magbasa ng salita ng Diyos para tayo ay magkaroon ng malawak na kaunawaan. Sapagkat ang pangako, ang sabi ng Diyos sa John chapter 15, in this world we have trouble. But don't worry, sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na yan. Kaya ang anak ng Diyos is more than conqueror. Mananagumpay na tayo, kapatid. Amen?
Tingnan mo nga yung mukha ng nagtagumpay. Yung katabi mo, tingnan mo nga, mukha bang nagtagumpay? O talunan pa rin? Di ba, bago tayo pumunta sa lugaring ito, ang dami nating hinarap, ang dami nating iniisip, pero nanatili tayong tagumpay na nakarating dito. Amen? Iba't iba tayo ng hinaharap at ninanais at pinaglalabanan. Subalit ang mahalaga, tayo sumusunod at nagtitiwala sa ating Diyos. At dito nga po sa Biblia ang ating binabasa, marami po tayong makikitang man of God na nagtagumpay na. Marami nang napatunayan, marami nang isinulat ang mga may akda sa Biblia, at lahat ng mga taong nagtagumpay at nakapasok sa plano ng Diyos, lahat sila may pinagdaanan. Lahat sila may kanya-kanyang task. Lahat sila may kanya-kanyang tungkulin na dapat gampanan. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit masalimuot, kahit minsan hindi nila maunawaan. Dahil sa pagtitiwala nila at pagsunod sa Panginoon, sila pong lahat ay nagtagumpay. At yun din ang layunin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Mga naisin mo at mga pangarap mo sa iyong mahal sa buhay, sa iyong anak, sa iyong negosyo, sa iyong magulang, sa iyong kapitbahay, maging sa iyong sarili. Yan ang plano din ng ating Diyos. Pero may haharapin at may haharapin po tayo bago natin makamit ang mga ito. Sabi nga ni Tita Richie, tama nga naman. Sabi niya last week, hindi mo na kailangang magkaroon o ng tumulo ng dugot pawis para bago ka magkaroon ng bahay at sariling tahanan. Hindi mo na kailangang magpakasubsob ng sobra-sobra sa trabaho para makabili ka lang ng sasakyan at mga magagarang mga damit. Hindi na natin kailangan na gumawa ng according sa mga nais nating gawin sa ating buhay as long na tayo ay nakakonekta sa source. Sino ang ating source? Sino ba ang ating source? Si Lord. Dahil kapag tayo sumusunod sa ating Panginoon, I do believe personally, yung mga bagay na hindi mo hinihingi, ibibigay pa yan ng Diyos. Hindi nga lang sa ngayon, siyempre. Ang problema po sa atin, minsan naiinip tayo. Tama po ba? Sino makapagsasabi? Ngayon nga lang, yung iba naiinip na, alas 10 na, hindi pa tapos. Magtatanghalian na. Tingnan nyo nga kung ang katabi nyo naiinip. Yung iba naantok na. Diba, naiinip tayo malimit. Gusto natin laging nagmamadali. Gusto natin laging shortcut. Kaya nga, ang daming e-bike, ang daming motor dito sa Cavite. Kasi gusto, pagka nagka-traffic dyan sa SM, gusto makaiwas, makalusot. Pero dahil sa gustuhan natin mapabilis, dumadami ang aksidente po sa kalye. Dumadami. Bakit hindi tayo makasunod sa batas trapiko? Bakit hindi tayo makasunod sa mga pinagagawa ng pamahalaan? Matanong ko lang. Pero pagka nasa ibang bansa naman tayo, wala tayong magawa, kundi, di ba? Hindi ako may sabi niyan. Nasunod tayo pagka nasa ibang bansa. Pero pagka naandito sarili nating bayan, inip tayo. Bakit? Dahil tayo ang batas. Tayo ang dapat masunod. Kung ano ang gusto natin, yun ang gagawin natin. Dahil yan ang sinasabi ng mundong ito. Yan ang pandaraya ng kaaway. Kahit si Lord, nung sinamumuhay, hindi niya binaliwala ang batas. Ginalang ng Diyos ang batas. Pero bilang Kristiyano, kapatid, baka isa ka sa mga sumusuway sa batas. Nakakahiya. Sorry to say and sad to say. Amen? Pero hindi naman po yan ang ating pag-aaralan. Sinasabi ko lang po itong mga bagay na ito sapagkat may pinagagawa ang Diyos sa ating buhay na tayo namumuhay sa mundong ito, we are living in law. Sa batas, nature law, at even sa ating nga pong pamahalaan, mayroong batas na dapat tayong sundin at higit sa lahat ang batas ng Diyos na nais niyang ipagawa sa atin. At ang mga lingkod ng Diyos na kanyang tinawag sa ating Bibliang laging binabasa, ay may nakita po kong isang lingkod ng Diyos na nakapasok sa pabor ng Diyos. Kaya sabi ng ating
Pastora o Mami Richie last week, increasing in God's favor. At nakita ko po ito sa buhay ni Jose sa ating pong pag-aaralan sa umagang ito. At ito yung ating mababasa kung kayo may Biblia sa Book of Genesis chapter 37 verses 1 to 36. At pinamagatan ko nga pong itong God has something special for you. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, God has something special for you. Pag sinabing special, mapapawaw ka. Di ba? Pagka bumili ka ng halo-halo, dahil mainit na ngayon, gusto mo yung special. Yung may leche flan, yung may ube, yung mayroong ice cream. Kasi, special. Pagka-anibersaryo, kapag naghanda, may birthday, nagdiriwang, lalo ngayon. Nakakatuwa na mayroon palang taong nagdiriwang ng 100 years. Sabi nila, 5 magkakapatid o mga apo ang naghanda ng special para sa kanilang lolo. Wow! Di ba pagka-special, pag sinabi ang, you are special to me. Di ba napakasarap pakinggan sa iyong taenga na marinig mo na may sasabi sa iyong tao na, you are so special to me. Na may taong nagpapahalaga. Amen? Kaya excited po ba kayo sa special na inihanda ng Diyos para sa iyo? Sino excited? God has something special for you. At dito nga po natin makikita sa ating teksto, ating nga pong librong binabasa po sa Genesis chapter 1 verses 1 to 36 sa buhay ni Joshua. At kilala man po natin si Joshua. Joshua the dreamer. Oh, Joseph. Sorry. Joseph the dreamer. Thank you for remind. Masyado ako na-excited. Panalangin po na nga po tayo. Nalimutan po natin. Manalangin. Bear with me this morning. Hi Lord Jesus, we glorify your name, Panginoon. Patuloy o Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras at araw na ito, sa umagang ito, O Diyos, na inaamin namin, without you, we are nothing. We are enough unless you come here in this morning, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, you will saturate these holy places with your precious blood na siyang nabubo sa krus ng Kalbaryo upang, O Lord, ang gawa ng kaaway ay hindi na makapanaig, makapasok at makapanira sa apat na sulok ng bulwagang ito. Maging sa mga nanonood online, O Diyos. Patuloy mo kami kasiyahan, patuloy mo kami pagpalain upang maging pagpapala kami sa mga taong aming nakakasalamuha. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos, upang maging kalakasan, upang maging kalaliman ng bawat isa sa amin sa iyong mga salita at mga pangako na aming pinanghahawakan. Gamitin mo, O Lord, ang mga salitang ito upang maging ilaw ng aming mga paningin, ng aming mga isipan, maging ng aming puso, O Diyos, sa umagang ito, upang kami lumakad sa magandang plano mo, O Diyos, na pinagagawa mo sa aming mga buhay. Kaya sa oras at araw to, we welcome you, O Lord. At patuloy namin pinagkakatiwala ang lahat na ito at gamitin mo ang iyong lingkod na sa iyong harapan, O Lord, bilang tungtungan ng iyong mga paa, upang ikaw ang magdingning, ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. At sa ipo namin, ibinabalik ang lahat ng ito. Let your will, in your way, in wisdom, will be done in this morning. In Jesus' name we pray, amen and amen. Dahil nga po sa tekstong ginawa o binasa ni Tita Rachel last week, ito ang pumukaw sa aking puso na rema, buhat sa God's o increasing God's favor in our life. At dito ko po nakita sa buhay ni Joseph, the dreamer. Si Joseph na isang taong tinaguriang mapapanaginipin. Talagang minsan ng tao, there are always called you or binibigyan ka ng description o pagkakilanlan according sa iyong mga bagay na ginagawa. Hinahatulang ka, maaari, binibigyan ka ng sariling identity. According sa iyong mga ginagawa, sinasabi, katayuan, estado, yan yung ating title, malimit, na ating nararanasan o ibinibigay ng ibang tao.
At dito nga po sa buhay ni Joseph, mayroon tayong mga bagay o 4 na bagay akong nakita na hinanda ng Diyos na pwede mo ring makita sa iyong buhay para ating makamit ang tinatawag po nating call for excellence. Dahil lahat tayo tinawag ng Diyos at ito talaga ang plano ng Diyos to be excellent in all areas ng ating buhay. Maging sa iyong katawan, maging sa iyong spiritual, emotional, at sa iyong mga finances. Gusto ng Panginoon maging perfecto ka, kapatid. Parang hindi ka naniniwala. Tingnan mo nga yung kapatid, yung katabi mo kung perfectong-perfecto na. Yan ang perfectong design ng Lord. Kahit ikay maitim, maputi, perfecto yan. Amen? Kahit yung ilong mo ay parang dividend, dinibahid. Okay lang yan, perfectong-perfecto yan. Amen? Kahit ang kutis mo ay parang kulay, champurado, perfecto yan. Amen? Kahit anong estado natin sa buhay, ano man ang itsura natin, yan ay perfectong ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Dahil ito yung plano ng Diyos sa atin. Sometimes lang na-influensahan ng mga bagay natin ginagawa at ating iniinom. Dahil nung panahon naman, tingin ko wala namang medisina ang katulad na iniinom natin ngayon. Na napakalaki ng impluensya sa mga batang dinadala o sa mga babaeng nagdadalang tao. Lalo na ang mga kutakot-takot na mga experiment o magiging environment, nakakadala rin po yan. Pero ang plano po talaga ng Diyos, lahat tayo maging perfecto. Lahat tayo maging excellent. At mayroong 4 na bagay nga po tayong pag-aaralan na nakita ko sa buhay ni Joseph that God has something special for his life. At ang number 1 po natin makita dito, there is a special person inside of you. Ito yung ating mababasa sa verse 1 to 4. At ganito ang sinasaad. Si Jacob ay nananatili sa Kanaan, sa lupaing tinitirahan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na nag-aalaga siya ng kawan, kasama ang kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak nina Bilha at Silpa, na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y sinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa sa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y sinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Dito po'y makikita na natin na ang isang katangian ni Jose ay kakaiba sa kanyang mga kapatid. There is a special person inside of him. At meron ding a special person inside of you. Nakita niyo ba't naramdaman niyo minsan mayroong kayong tinatawag nating konsensya. Mayroong bumubulong na ano ang mga bagay na dapat nating gawin, tama ba o mali? Dahil mayroong person inside of you, mayroong 2 person na nasa inyong pangangatawan. It's either bad or it's either good. Nasa sayo kung ano ang iyong gagawin. At tama ang ginagawa nitong si Joseph para sa kanya at para sa kanyang ama. And Joseph was different from her or for his brother. Kakaiba si Jose sa lahat. Sa 12 magkakapatid, si Jose ay kinagigiliwan ng kanyang ama. Bakit po? Mga anak, kapag ang mga magulang nyo ay kinagigiliwan kayo, dahil merong something special for you. Ano yon? Dahil mabait, dahil masunurin, dahil gumagalang. Ngayon kung ang inyong mga magulang lagi kayong pinagagalitan, there is something special for you then. It's either bad or good.
mayroong dalawang kayo sa iyong katawan na sometimes ay hindi natin alam kung ano ang dapat nating gawin. Nasa tama ba o nasa mali? Katulad ni Joseph, siya ay kakaiba sa kanyang mga kapatid. Kaya siya kinagigiliwan, ang pabor laging na kay kay Joseph. Kaya pag ang tao gumagawa ng matuwid, sinusunod ng mga bagay na totoo at tama, ang pabor laging nasa kanya. Ba, hindi yata naranasan ng iba. Ang pabor laging nasa iyo, kapatid. Kapag sumusunod ka ng tama kahit sa batas, kahit anong pang sitwasyon, kahit anong panahon, pag ikay natutunan mong sumunod sa mga bagay na tama at karapat dapat, maging sa iyong magulang, maging sa batas, o maging sa nature, ang pabor laging nasa iyo. Amen? Being different in socially is unacceptable. Ito lang po ang malimit na nangyayari, na mahirap na baguhin sa mga kabataang Gen Z. Bakit po? Dahil ang panahon ngayon, kailangan maging in ka para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa kanila. Kailangan maging katulad kanila. Tama ba, mga kabataan? Parang hindi na sumagot ang iba. Kailangan pag nag-post siya sa social media, kailangan din mag-post ka ng kakaiba. Para makilala ka, kailangan gawin mo ang ginagawa din ng iba. At sasabihin mo din ang mga sinasabi nila. Gagawin mo din ang mga gagawin nila. Para maging katanggap-tanggap ka sa mundong ito, gagaya ka sa mga ginagawa ng karamihan sa atin ngayon. Pero ang Bible ay taliwalas sa pinagagawa ng mundong ito. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Renewing your mind. Ito ay paalaala sa lahat, sa bawat isa sa atin, na hindi natin kailangan na maging katulad ng iba. You are different from other. Dahil kung ikay katulad niya, maaring nagkamali ang Diyos. Dahil nang hinubog ka ng Diyos sa sinapupunan ng iyong magulang, yung hulmahan na pinagawa sa iyo ng Diyos, tinapo na niya. Kapatid, iisa lang yung hulmahan mo na pinagawa ng Diyos. Walang katulad. You are unique. Sabi ng Psalms 139 verses 13 to 15. Nag-iisa ka, kapatid. Wala kang katulad. And being different ay hindi problema sa mundong ito. Ang mahirap, in ka sa mundong ito, hindi ka namang katanggap-tanggap sa Panginoon. As long na ikaw ay katanggap-tanggap sa Panginoon, wala kang dapat ipag-alala. Kahit ang lahat ng tao ay galit sa iyo. Katulad ni Joseph, ang mga kapatid niya galit sa kanya. Kaya kapatid, kapag may taong nagagalit sa iyo, may taong insecure sa iyo, kasi nakikita ang Diyos sa buhay mo. Nakikita yung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kapag may taong mga nagagalit, naiinggit na wala ka namang ginagawang masama. Dahil ang ginagawa mo lang ay yung mabuti, yung pinagagawa ng Diyos. And being different is okay sa harapan ng Diyos. At kailangan, you must be different because you are different. Unique ka, kapatid. Hindi mo na kailangan magpa-lipo para masabi nilang ang vital statistic mo ay pasok sa standard ng mundong ito. Hindi mo na kailangan mag-inom ng glutathione kung ikay maitim man na katulad ni Kuya Andrew. Amen? Kaunti lang. Magtatanong ka sa Lord, Lord, bakit ang itim ko? Pinaglihi naman ako sa gatas, sabi ng nanay ko. Eh sabi naman ni Lord, pinaglihi ka nga sa gatas. Gatas na inilagay sa champurado. Lord,
Ang dami nating question sa Panginoon. Dahil gusto natin makaging katulad ang mga taong ating iniidolo. Yung mga K-pop. K-papangit. Sorry for the word. Gusto natin maging katulad, maging pormahan nila. Katulad nila. Nung araw natutuwa po ako sa mga pormahang tinatawag nila ngayong aesthetic. Nung 90s, kung doon sa mga matatanda, ang tawag po dyan ay bagets. Hindi po ba? Bagets. Mga 80s and 60s. Nung year 90s, naging jologs. 20s, naging hip-hop. Ngayon, ang tawag, aesthetic. Pare-pares lang naman. Nagbabago, pero yung pa rin yun. Yung pa rin at yun din. Pero dahil gusto mong maging in, tutularan mo yan, gagayahin mo yan. Salamat na lang din sa ating mga katatayan at matatanda na hindi umabot sa mga cellphone at gadget na very updated ngayon. Dahil ko siguro kung naabutan niya ng ating mga kananayan at kaluluhan, siguro nagpo-post na rin sila at nagtitiktok ngayon. May nakikita po ba tayong mga kananayan at lola na nagtitiktok din? Meron? Meron pa daw, may umaamin. Dahil nadadala po tayo. We are different from other. Kapatid, kakaiba ka. Wala kang katulad. Wala kang katulad, kapatid. Dahil mayroong person inside of you na dapat mangyari according sa plan ng ating Diyos. Amen? Katulad ni Jose, kahit ang kanyang mga kapatid, kahit ang kanyang mga magulang, kahit mismo ang kanyang tatay ay nagagalit sa kanya, binaliwala niya ito. Dahil ito yung pinagagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ito ang plano ng Diyos na gustong mangyari at ilabas ng Panginoon kung ano talaga ang pagkakadisenyo ng Diyos sa atin. Kaya lagi ko pong sinasabi, be the person that God wants you to be, not the person that they want you to see. Para maging in ka sa kanila, kailangan maging ganito ka. Kailangan bago ka makapasok sa mga kabarkada mo, kailangan maging katulad ka namin. Pero kapatid, sa kapwa ko magulang, mga kabataan, mga anak, hindi mo kailangang maging katulad nila dahil meron kang originality. Amen? Hindi mo na kailangang gayahin ang ginagawa nila para makaging katanggap-tanggap ka nila. Kung in ka, kung gusto mo sa ganyang pananamit, nasa sayo. As long na hindi ka nababastos. As long na disente kang tingnan. At as long na komportable ka sa iyong mga pananamit na sinusuot. Maging sa iyong tahanan, maging sa iyong eskwelahan, maging the way na kung paano ka nag-aaral. We have a free will, but be aware sa lahat ng ating ginagawa at ginagalawan. Amen? Kung ito ba ay nakalulugod at nakabubuti sa ating buhay upang tayo makapasok doon sa magandang plano ng Diyos para sa atin. Dahil kapag tayo nakapasok at nakarating doon, sigurado mananagana ka. Sigurado masisiyahan ka. Sigurado may enjoy mo, kapatid. Parang hindi pa naniniwala. Maring ngayon, nandun pa tayo sa wondering dahil hindi pa natin ito nararanasan, pero simulan na nating mag-isip, kapatid. Amen? At ang pangalawa, there's a special plan for you. Sabi sa verse 5 ay ganito. Minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Tuloy ko po ang pagbabasa. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbikis ng trigo. Tumayo ang aking bikis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binikis. Sa verse 8, ano ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila, lalo silang nagalit kay Jose. There is a special plan for you. Ito ang dapat nating malaman. Na mayroong magandang plano. This is a special plan for you. Sabi na lagi natin
ating binabasa at pinagbubulay-bulayan ang Jeremiah 29:11 na mayroong magandang plano ang Diyos para sa iyo. Hindi lang plano mo. Inaalaw ng Panginoon ang mga plano natin, ang mga naisin natin, pero mas maging plano po dapat natin yung plano ng Diyos. Dapat nating isik at hanapin yung magandang plano ng Diyos sa atin at ito ay nasa iyo na, kapatid. Nasa iyo na. Kailangan mo lang matuklasan. Dahil itong si Joseph ay mayroong isang katangian. Ano po yun? God will give you a vision, dream for your future if you let Him. Mayroong magandang vision ang Panginoon at plano sa iyong buhay. Katulad ni Joseph, meron siyang katangian, special na talent, gift na nagbuhat sa ating Diyos. Na ito ay nakakonekta sa magandang plano. Kaya kapatid, kung ano yung pinapangarap mo, nakaplano din yan sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kung ano yung pinapangarap mo sa iyong future, nakaplano din yan, nakakonekta yan. Amen? Nakaplano yan sa kanyang blueprint na dapat natin lakaran. Itong plano na ito na dapat maganap. Dahil ang plano ng Diyos ay dapat natin itong gawin at sundin na hindi tayo napipilitan, na hindi tayo nahihirapan, na hindi tayo nasasaktan. Sometimes bakit tayo nasasaktan at nahihirapan? Kasi sumusuway tayo, kapatid. Kasi mayroon tayong ibang plano. May iba tayong way. May iba tayong gusto. At kung ipinakita sa iyo ng Diyos ang kanyang plano, be aware. Why? We should be conscious when sharing our dreams. Kung may pinakita sa iyo mga vision and plan ng Diyos sa iyong buhay, dito malimit tayo nahuhuk. Be conscious. We should be conscious when sharing our dream. Sino ba ang dapat mong bigyan o mag-share ng iyong mga plano sa iyong buhay? Hindi mo dapat isinisiwalat, kapatid. Dahil maraming tao nowadays, kapag sinare mo ang iyong mga plano at mga naisin na pinagagawa ng Diyos, malimit hindi sila suportado sa mga plano at naisin mo sa iyong buhay. Tama po ba? Gusto mo mag-around the world? Magagalit ang pamilya mo. May magtatanong, saan ka kukuha ng pera? Gusto mong maging doktor? Sabihin ng magulang mo, wala naman tayong lahing doktor. Gusto mong gumawa ng mga bagay na nais mo, pero ito yung ibinibigay sa iyo ng Diyos, marami ang taong tututol. Maraming taong magtatanong. At nakalulungkot nga sa bansang Pilipinas. Dito lang sa Pilipinas nating makikitang bawal kang yumaman. Bakit? Magagalit ang kapitbahay mo. Dahil yumamang ka. Naiinis sila sa iyo. So to say and sad to say. Kaya maging maingat tayo, kapatid, kung ano yung mga plano natin, yung ibinibigay ng Diyos na mga pangangitahin sa iyong buhay. Maliban na lang sa church po natin ito. This is a declaration. Dahil ginamit ng Diyos ang mga lingkod na kanyang tinawag na tayo magkaroon ng aim, mga plano, na tayo tinawag for excellence. This is a vision. Hindi po ito plano. Hindi ito pinagplanuhan nila Tita Richie at ni Bishop. Ito yung binawa ng Diyos. At dahil tayo isang pamilya, isineshare sa atin to support them. Amen? Not to questioning them. Pero wala po yan dito. Amen? Kailangan natin suportahan. At naniniwala ko naman po ako, ang bawat isa sa atin ay patuloy na sumusuporta. Amen? Magamat hindi nag-amen ang iba, pero there are work behind the scene. Yung iba po dyan, shy type lang.
Minsan, anonymous giver. Nakakatuwa yung mga taong ganito. Yung mga anonymous giver, anonymous na gumagawa ng mga hindi sumasagot sa mga panawagan ng Panginoon, pero sa oras at panahon na naririyan na, sila yung kauna-unahang nagpapakita sa panawagan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Kaya dapat po tayo mga anak ng Diyos kapag mayroong ipinakita ang Diyos sa iyong buhay, huwag mo na maisiwalat. Agad-agad. Kailangan ipanalangin natin, kapatid. Ipanalangin natin. Katulad itong si Joseph, isinare niya sa mga kanyang kapatid. Ito ang nakalulungkot at masakit. Bilang isang pamilya. Instead na suportahan ng kanyang kapatid, nagalit pa sa kanya. Sabi ng kanyang mga kapatid, ano? Kaming lahat yuyuko sa iyo. Marami pong ganyan. Pero wala dito sa loob ng church. Na sila magkakapatid, nagpapatayan, nagagawan, nagsisiraan, nagpapagalingan. Pero sa loob ng church, nagtutulungan yan. Amen? Nagkakaisa, sama-sama. Kung may nahihirapan, tayo mayroong isang puso, may isang pananampalataya, mayroon tayong mga mission and vision na dapat natin gawin. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 1, that we must bear one another. Na ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, ano yung planuhin ng bawat sa atin, dapat natin suportahan. Amen? Parang wala nang sumuporta sa akin. Amen? Nandiyan po ba kayo? Baka may mga nanonood naman sa online. Dahil po lahat tayo dito ay magtatagumpay kung tayong lahat ay sama-samang magtutulungan. Walang mahihirapan, walang nasasaktan, walang maiiwan. Dahil nakikita ko po sa ating mga lingkod na tinawag, hindi ko po sila tinataas, pero nakikita niyo naman, ipinupush tayo. Tinutulungan tayo, hindi ito basta na lamang nag-declare, nag-proclaim without doing nothing. Pag sila ay nag-declare, tinutulungan niya tayong iangat, tinutulungan tayong ilapit, at tinutulungan tayong ma-accomplish yung mga vision and mission and plan na pinagagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kapatid, minsan, maging aware ka sa mga plano at ninanais mo, bakuran mo ito ng panalangin. Dahil sometimes, doing the right thing will not make everyone like you. Doing the right thing will not make everyone like you. Sip-sip naman yan eh. Kaya yan lagi nasa church kasi nakakakuha yan ng love gift. Lagi yang may take out. Ang lakas-lakas na nga kumain, may take out pa. Nag-uwi pa. Di ba? Gumawa ka ng mabuting bagay, maraming tao. Hindi lahat ng tao natutuwa sa ginagawa mo. Tama po ba? At hindi lahat ng mabuti para sa iyo ay mabuti para sa kanila. Pero alam mo, na yun ang pinagagawa ng Diyos. Doing the right thing will not make everyone like you. Ang Diyos nga mismo nagpagaling, bumuhay ng patay. Nung una pinupuri, Hosana, Hosana! Ang Diyos ng kalangitan, Hosana, Hosana! Siya rin ang mga taong nagsigaw na ipako siya sa krus. After na siya gamutin, pagalingin, buhayin, the same person na nangutya at nagsabing ipako si Jesus sa krus. How much more pa tayong lahat? Ang Panginoong Diyos nga isang matuwid. Walang ginawang mali. Pero nakaramdam at nakaranas ng pangungutya panlilibak ng ibang tao. At hindi lahat ng tao natutuwa sa ginagawa natin. Are you with me? Parang nakarelate na ang iba. Sayaw ng sayaw, parehas namang kaliwa ang paa. Pamali-mali pa. Papalakpak-palakpak pa. Paglabas naman, nataya sa wedding. Araw-araw, gabi-gabi, nagde-devotion. Iba-iba naman ang lumalabas sa bibig. May mga tao talagang insecure.
May mga tao talagang hindi natutuwa sa ginagawa natin. Pero as long, tulad ng sinasabi ko, as long na ginagawa natin yung tama sa harap ng Diyos, wala tayong ibang papupurihan at pangingitiin ang audience natin, si Lord. Amen? Hindi ibang tao ang ating audience. Ang audience natin si Lord. Dahil pag ang Lord natuwa, may assurance ka na ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong layunin. The first step toward fulfilling your dream maybe not be what you expect. Sa lahat po ng ating pinapangarap at ninanais sa ating buhay, maaaring hindi ito according sa lahat ng ating mga plano. Pero no one can stop your destiny. Believe it. No one can stop. Walang makapipigil. Dahil ito yung plano ng Diyos, ito ang magaganap. Pag tinawag kang maging engineer ka kahit pang wala kang tuition fee. Dahil tinawag ka niya doon, kapatid. Kung tinawag kang maging guro ka. Kahit minsan nga wala sa plano mo, napapapunta ka doon. Tama po ba? Wala po sa plano ko ang pagpapastor. Kahit sila Bishop Marahil, si Tita Richie Man, dahil siya tinawag as a teacher, pero eto na kami ngayon. Eto na kami ngayon. Wala sa plano namin, dahil plano ko po, maging engineer din talaga. Pero sabi ng tatay ko, wala tayong pang-suporta dahil ang dami po namin magkakapatid, 7. Dahil mahina ka sa English, pagsisimanin na lang kita. Yan po kasi ang kasabihan ng matatanda nung araw. Pagka daw simang ka, mahina ka sa English. Dahil English daw, English barok. Sabi niya, mahinis ka sa English, kaya dapat siya magsiman. Pero yun yung pangarap ko. Pero ang plano ng Diyos, eto na po. Nakatayo sa inyong harapan. Ginagamit bilang lingkod na kanyang tinawag. Amen? Pero hindi po ako nagsisisi doon. Natutuwa pa nga po ako. Dahil ito yung pagkatawag ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay meron din pagkatawag na espesyal para sa kanyang layunin. Amen? At dahil doon, there are special problem for you. Lahat mayroong espesyal. Pati pala problema, espesyal. Ano po? Minsan may mga bagay tayong ayaw pero yun ang importante. Naniniwala po ba kayo doon? Para mapulfill yung promise ng Lord, may mga bagay na ayaw natin na pero kailangan na naroon siya. Na kailangan natin maranasan, kailangan natin mapagdaanan. Katulad po sa isang ulam, marahil yung iba, ang kabataan, ayaw na ayaw ng suka. Pero hindi magiging paksiw ang niluluto nating ulam kung walang suka. Kaya pag kinain natin itong paksiw, masarap. Dahil kung ang paksiw, hindi mo nilagyan ng suka, hindi paksiw ang tawag doon. Ang tawag po doon ay nilaga lang, pinakuluan lang. Pero dahil tinawag siyang paksiw, dahil mayroong suka. Hindi ka magiging engineer kung walang isang bagay na hindi mo dapat na hindi mo mapagdadaanan. There are special problems for you. Katulad ni Joseph, dito sa ating tekstong binasa, there are special problem for you. The life of Joseph is the one great problem and trials. In verse 18, his brother conspired against him. In verse 21, he was thrown in the pit. Verse 28, he was sold as a slave. And in chapter 39, he is false accused of rape. And sa chapter 40, he is thrown into a prison. Napakahaba po ng istorya nitong buhay ni Joseph. Buhat sa chapter 37 hanggang chapter 50. Sa bahay nyo na lang po basahin. At ito nga po nakikita natin na mayroong hinarap na iba't ibang uri ng problema si Joseph. God usually bring us to a place where we need to depend on Him.
Ito ang purpose ng Lord. Dahil sa mga taong kanyang nakasalamuha at naging problema, dinadala tayo ng Diyos sa lugar na minsan ayaw mong maranasan. Bakit? Si Joseph po ay lumakad ng malayo sa mahal niya sa buhay. Bilang isang anak, bilang isang magulang, napakahirap na malayo sa mga mahal mo sa buhay. Lalo na kung ikaw ay mangingibang bansa. Lalo na siguro kung ikaw ay nasa barko, nakitang-kita mo na mga alon na isasaklubang ka. Na hindi mo alam, pagka na-encounter mo ang bagyo sa daan o sa karagatan along your journey, hindi mo alam kung saan ka susuot. Nandun ka lang, nagpaikot-ikot sa loob ng barko. Hindi katulad sa land base, na kung mayroong problema, mayroon kang matatakbuhan. Mayroon kang malalapitan. Pero sa ibang bansa, kapag ikaw ay lumayo sa iyong mahal sa buhay, isa sa pinaka-struggle ng mga OFW na manatiling mag-isa sa kanyang hinaharap. Napakasakit, napakasalamuot, napakahirap. But God usually bring us to the place where we need to depend on Him. Na inaalaw ng Diyos na tayo mapunta sa isang lugar na wala tayong ibang masusulingan, wala tayong masasandalan, kundi ang ating Diyos na buhay. Amen? Wala tayong ibang malalapitan. Dahil dito matetes yung mga bagay na ating natutunan every Sunday, every prayer meeting, every gathering na kung saan natataas ang ating Diyos. Kaya nga hinalintulad tayo sa matalinong tao na nagtanim ng bato o ng bahay sa bato, hindi sa buhanginan, sabi ng Matthew chapter 7. Dahil itong place na lugar na ito na ating kailangang lapitan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi kung kani-kanino tayo tatakbo. Kapag nagugulimihanan tayo at may kaguluhan, sino ang unang nananalangin? Kapag hindi mo alam ang iyong gagawin, sino ang unang nananalangin? Kapag hindi mo na kayang gawin at harapin ang mga sitwasyon na sa iyong buhay, sino sa atin ang mahilig manalangin? Iilan na lang po. Dahil minsan na-overwhelm po tayo sa ating mga suliranin. Pero ang gusto ng Panginoon, we need to depend on Him. Na tayo'y tumawag sa Kanya. Because God will give us grace wherever we are. Sabi nga ni Apostol Paul, na siya humingi ng 3 beses na niya pinamahik ang kanyang flesh on thorn on the flesh. Sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you and my power is enough for your weakness. God always give the grace. Imposibleng hindi ka tutulungan ng Diyos, kapatid. Kapag ikaw ay dumaan sa matinding pagsubok, kapag humarap ka sa special problem, may special na problema. Ano po yung special na problema? Ikaw lang ang nakakaalam nung, kapatid. Hindi ko po alam yun. Pero maniwala ka, special yun. Dahil itinutulak ka ng problemang ito na manindigan sa iyong pananalig at pananampalataya na all works together for good. Amen? Our faithfulness to God will be thoroughly tested. Tinetest ng Panginoon. Inaalaw ng Diyos kung inyong bang pananalig at pananampalataya ay tama sa Kanya. And obedience does not always produce the expected visible result. Katulad ni Tita Richie, sabi niya last week, na ang blessing ng Lord is tangible. Nahahawakan, nararanasan. Yes, totoo po yun. But sometimes, malayo sa ini-expect natin. Hindi agad-agad natin nakakamit. Papunta pa lang tayo doon, pero huwag tayong magmadali. Amen?
Dahil sa pagsunod at paggawa natin ng tama katulad ni Joseph, hindi niya agad nakamit. Hindi niya alam kung anong purpose ng Lord. At ang isang bagay na nakakatuwa dito kay Joseph, God purpose will prevail in spite of your pain or in His pain. God purpose will prevail in spite of His pain. Maging sa nararanasan mo ngayong kapatid. May plano ang Diyos na sometimes hindi natin maunawaan at maintindihan. Bakit tayo dumaraan sa matitinding problema natin kinaharap? Maring kulang sa pinansyal, baksak ang negosyo, nawalan ng trabaho, walang pang matrikula, may sakit at karamdaman. Ano pa mga mabibigat na problema natin kinaharap? Walang pera. Yan ang pinakamasakit na problema nowadays. Walang pera. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang walang pera yan? Tingnan niyo po. Yan ang anak ng Diyos. Walang pera sa ngayon, pero on the way na. Amen? Nawawala pa minsan-minsan. Totoo po yan. Pero on the way na. On the way na. Sumasaya ang lahat pagka money matter, ano? Dahil siyempre, sino ba hindi matutuwa pag may pera na? Amen? Lahat tayo natutuwa. Kaya po minsan hindi po ako naniniwala doon sa sakit ng ulo. Sabi po ng iba, pag sumakit daw ang ulo sa kaliwa, yun daw ay pressure. Pagka sa kanan, stress. Pagka sa batok, nasakit ang ulo, high blood. Pero pag buong ulo, walang pera. Kaya masakit ang ulo. Pero pinapaalala po ng Diyos sa atin sa anumang problema ang ating nararanasan, may 4 na bagay na pinaalala ang Diyos. God is always guiding you. God always guard you. God is always gauging you. And God is always growing you. Dahil sa mga problemang yan, lumalalim tayo, lumalago tayo, at lumalawak ang ating kaunawaan. Habang tumatanda tayo, mas pinipili natin ang maging tahimik at unawain ang bawat sitwasyon. Naiintindihan natin po yon bilang Kristiyano, na habang tayo nagkakaedad, mas pinipili natin ang maging tahimik at manalangin. Kaya hindi kawalan sa mga kalalakihan yung paminsan-minsan kapag nagtatalo ang mag-asawa ay manahimik. Lagi. Dahil minsan, mas maganda pa po talaga sa lalaki yung manahimik para unawain ang minsang mga asawa na mayroong suliranin at problema ang kinaharap. Dahil pag ang init, tinapatan mo ng sa pang-init, war, nag-umpisa sa conflict, war, and then separation. Divorce. Kaya malimit po doon sa mga mag-asawa o mga may relasyong nagkawatak, nag-umpisa yan sa conflict sa hindi pagkakaunawaan. Pero dahil tayo mga Kristiyano, ayaw natin nagkakahiwalay ang mga mag-asawa. Amen? Hanggat maayos, maayos. Kaya yung mga kalalakihan, lagi tayong mali, manahimik na lang tayo. Dahil yan basa sa mail, mali. Tama po ba? Hindi naman po ang pagiging tahimik ay laging mali. Pero higit na maganda ang pagiging pananahimik dahil alam natin na mas mahalaga ang relasyon kaysa kung sino ang tama at mali. Amen? Are you with me? At ito yung 3 ko pong, pang-4 ko pong nakita. Pakilala po tayo! 4. Thank you sa ating estudyante na nagsusulat. Isa na lang, tapos na. Dagdag ko lang po ito. There is special person with you. Sa ating naharap sa ating buhay, minsan natanong niyo po ba, bakit siya pa kaya? Bakit ko pa siya nakilala? Dumating tayo sa isang napakasalumuot na pangyayari. Pagkagulo, pagkawasak, mawalan ng trabaho. Natanong po ba natin sa ating sarili, bakit kaya nakilala ko pa ang mga taong ito? Natanong niyo po ba yun?
Bakit siya pa ang ibinigay ng Diyos sa akin? Bakit ko pa siya nakilala? Bakit ko pa siya, o bakit pa ako na in love sa Kanya? May mga tayong ganyan sa Panginoon because there is special person with you. God will arrange for people to lead us to His promise. May mga taong mayayamutin, mayabang, maiinggitin, mga taong kinaayawan natin, yan ang mga taong pinadadala ng Diyos para tayo ay itulak niya sa Kanyang mga pangako. Ginagamit din niya ng Diyos. Special din yun, kapatid. Kaya pasalamatan mo, sabi ng book of Matthew chapter 5, verse 45, o 42 to 45, kung paano pinasisikat ng araw ng Diyos sa masama't mabuti, gayon din niya ibinibigay ang Kanyang habag. Kaya kahit sabihin po natin sila'y masusungit para sa atin o galit lagi sila sa atin, sila'y mahal din ng Diyos. At nasabi mo ba sa iyong sarili sometimes, na salamat na lang inaway niya ako? Kung hindi ko makikita ang katotohanan. Salamat na lang at pinagalitan niya ako. Hindi ko maunawaan ang mga bagay na dapat at mabuti. Salamat na lamang at inasar niya ako. Kung hindi ako mapapalayo sa Kanya. Buti na lang niloko niya ako. Kasi ang pangit niya pala ngayon. Noon mo lang nakikita na hindi pala siya bagay sa iyo. Buti na lang, sinaktan niya ako. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat na lang ikaw ang aking napangasawa. Salamat na lang ikaw ang aking nakasama. Salamat na lang dahil itinuro ng Diyos ang dapat kong lakaran. God will arrange for people to lead us to His promise. Katulad ni Joseph, sa kanyang naranasan sa kanyang buhay, kanyang mga kapatid na siya pinagkaisahan, pinagbili, binugbog, sinaktan, napapunta siya kay Potiphar, na isang general ng hukbo, napapunta din siya sa Parao, hanggang siya makulong. Lahat ng ito'y nagkalakip-lakip dahil mayroong plano ng Diyos. Meron po bang dapat ikasama ng loob si Joseph sa nangyari sa kanyang buhay? Hindi po nabanggit sa Biblia. Pero bilang tao, may damdamin, nasasaktan, maaring masaktan o maaring mayroon siyang damdamin na hindi niya masabi. Pero isang bagay lang po ang nakita ko kay Joseph. Dahil sa mga taong ito na ginamit ng Diyos, doon nakita niya yung layunin at purpose to enter in the promise of the Lord or to call for excellent. Na makikita niya na yung palang kanyang dinaanan kahit masalamuot. Yung pala yung magandang plano ng Diyos. 7 years nagkaroon ng taggutom, 7 years na nagkaroon ng tag-ani. Kaya pala siya pinauna ng Diyos, kaya pala ginamit ng Diyos ang mga taong ito para ihanda siya. Para ihanda siya sa isang napakatinding laban, hindi lang ng buhay niya, ng buong pamilya niya at ng buong sambayanan ng Israel. Kaya kapatid, sabi nga ng isang movie, the great power comes from great responsibility. Spider-Man. Kaya kapatid, kung tingin mo, mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, be excited! Amen? Kung sa tingin mo, parang hindi mo na kayang lampasan ang problema, there's something special that God prepared for you.
Napakahirap ng pinagdaanan nito pong si Joseph. Napakahirap. Merong pagkakataon marahil na pwede niyang kutyain. Pwede magtanim siya ng sama ng loob sa mga taong nagtaksil sa kanya, sarili niyang dugo at laman. Ang taong kanyang pinaglingkuran na si Potiphar, pinagnasahan siya ng kanyang asawa at sinabihan ng rape. At maging ang dalawang taong nakasama niya sa jail warden na kanyang tinulungan na ma-interpret ang kanilang panalangin o ang kanilang panaginip. Hindi siya tinulungan. Hindi siya naalala. Subalit dahil mayroong appointed time ang ating Diyos, the perfect time na inilaan ng ating Panginoon. And great things happen. Hindi lang sa kanyang buhay, hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa buong Ehipto na makasurvive sa famine na kanilang mararanasan. Kaya sabi niya sa Genesis chapter 50 verse 20, at dito ako magtatapos. Tumayo po tayo. Sabay-sabay po natin basahin ang isang mensahe ng ating binasa na bago natin maabot that God call us for excellent, may 4 na bagay tayo ding mararanasan na katulad na naranasan nitong si Joseph. There is a special person inside of you. There is a special plan for you. And there are special problem for you. And there are special person for you. Sa lahat ng ating naranasan at hinaharap at ninanais sa buhay, masama man o mabuti sa tingin natin, isang bagay lang ang alam ko, that we are called for excellent. That we are called to perfection. At naman lang nating naranasan, ito ang sinasabi ng Diyos sa Genesis chapter 5, verse 20, na ating basahin ng sabay-sabay. Genesis chapter 5, verse 50, Genesis chapter 50, verse 20, ay ganito ang nasa saad. Sabay-sabay po nating basahin at declaration with faith. Kapatid, with faith, paniwalaan mo, panghawakan mo ang salitang ito. Genesis chapter 50, verses 20, sabay-sabay po nating basahin. God, andyan po ba kayo? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. God meant it for goods. Ulit. God meant it for goods. Ulit. God meant it for good. Lahat ng ating nararanasan, lahat ng ating mahararanasan, haharapin sa ating buhay, God meant it for good. Because we are called for excellent. May kanya-kanya nga tayong assignment, sabi ni Tita Reggie. May kanya-kanya tayong layunin at tungkulin, takdang aralin. Maring sa iba, magaang ito. Maring sa iba naman, napakahirap ito. Maring sa iba, madali lang ito. Maring sa iba, baliwala lang ito. Pero ikaw kapatid na humaharap sa sitwasyon na ayaw mong maranasan, alalahanin mo ang pangako ng Diyos na lahat ng iyong pinagdaaranan, God meant it for good. Dahil hinahanda ka ng Diyos for a great thing. And it will make it to happen if you fail not. Kung hindi ka magsasawa, kung hindi ka mabibigo, kung hindi ka bibitiw sa mga pangako ng Diyos. Sa oras at araw nito, nais ng Panginoon na magtiwala ka sa Kanya, na ino-order niya ang bawat footstep mo, sa bawat desisyon mo, sa bawat lalakaran mo, sa lahat ng layunin mo at lahat ng planuhin mo sa iyong buhay, maging sa kabataan, maging sa mga magulang na narito, maging sa mga taong nanonood online. God meant it for goods because we are called for excellence.
Nais ng Panginoon na maging perpekto ang buhay mo. Hindi man sa ngayon, pero abot kamay mo na, kapatid. Abot kamay mo na, kapatid. Unti-unti na mangyayari, magaganap ang mga ninanais mo at pinapangarap mo sa iyong buhay. Magtiwala ka lang, maniwala ka sa ating Diyos na buhay, na siyang tutulong, na siyang maglilid sa atin, na siyang ating kaagapay. Kung tayo patuloy na magtitiwala, maniniwala, mananampalataya sa kanyang mga pinagagawa sa ating buhay. Let's feel the presence of the Holy Ghost in this morning and allow Him na mag-operate ng iyong buhay right now. Feel His Spirit na nangungusap sa iyo in this morning. Right now. Don't hesitate na makipag-usap sa Kanya. Nasahin mo na makausap siya face to face. Right now. He's taken away, I won't lose hope. Hallelujah. Let's sing it with all our hearts. Say it, just give me Jesus. Just give me Jesus. Give me Hallelujah. Jesus. We praise you, Lord. We thank you for your word, Lord. We thank you, Abba Father. What's striking most for all of us? Again, it's a reminder for all of us today that ang favor ni Lord is not a wishful thinking for all of us. It will happen. It will come to pass. We have to experience the increasing favor of the Lord in our lives. The manifold favor of the Lord. The all-round favor of the Lord. As long as alam mo kung saan ka kukunik, saan ka pupunta. Do not chase for the wealth and riches of this earth. Ang lahat ng yan ay temporary lamang. Chase to the one who gives all that favor. We people love to have that buy one, take one. We love a 20% discount. But our Father in heaven give us Jesus. Not just for 20%, not just for buy one, take one. He gave us Jesus for us to have everything. Jesus is everything. That's why we come unto Him. We come to Jesus. He is with us. He is with us. Amen? He is with us. The person inside of us is the Holy Spirit, the gift of Jesus. And once we have Jesus in our lives, we have everything. We have the favor of the Lord. Thank you, Lord, for your word. Ano man, Panginoon, pinagdaanan ng iyong mga anak, it's just a temporary thing for us to experience the manifold favor of your Lord in our lives. Lord, we thank you. Once again, let's sing the song. Hallelujah. Rabaya Segana Sanda. Say it. I've tasted and seen, yet questioning. No more question to you, Lord. We believe in you right now. We believe in your promises. We believe in your word. Chase empty dreams. No more empty dreams, Lord. Run from your call and turn back again. Oh, Rabaya Segana Sanda. There's no other treasure on earth. Nothing and no one. You You alone, Jesus. All we want is you. Is taken away, I won't lose hope. I cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. Come on, let's put our trust unto the Lord.
Hallelujah. All my hope. All my hope, all my trust is in you. Declare it with all your heart. All my life, all my joy in Jesus. Say it. All my hope, all my trust is in you. With one life. All my life, all my joy in Jesus. All my hope. All my hope, all my trust is in you. With one life, Lord. All my life, all my joy in Jesus. For the last time. All my hope, all my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your holy presence. Thank you for filling us up with your holy presence. Salamat sa pagpuno mo, Panginoon, ng presensya mo. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon, ngayong umaga na pinanghahawakan namin, Panginoon. Salamat sa biyaya mo na dumadaloy sa bawat isa. Salamat, Panginoon, walang magkukulang. Ang lahat, Panginoon, ay nirevide mo na, binigay mo na sa iyong mga anak. And right now, bilang anak mo, O Diyos, nagdideklara kami ng kagalingan sa lahat na may sakit at karamdaman. O Lord, ibuhos mo ang pabor ng kagalingan sa iyong mga anak. Sa lahat, Panginoon, na nagigipit pinansyal sa oras na ito, Panginoon, Lord, open the windows of heaven, Lord, to pour out your blessings upon them. Katagpuin mo, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos, sa kanilang mga pangailangan. Ito man, O Diyos, ay sa mga pamilya, sa mga relasyon, Panginoon, na sinisira, pinipilit, wasakin ng kaaway. I pray, Lord, ng iyong pabor, ng kaayusan, ng kapayapaan, ng pagmamahal, Panginoon. Lord, you are the author of love. Hindi si Valentine ang author ng love. You are the author of the love. And I pray na patuloy, Panginoon, maranasan ng bawat isa ang dakilang pag-ibig mo, Panginoon. As we celebrate Hearts Day, Lord, ang maramdaman namin ay napakalaking pag-ibig mo, your unconditional love sa bawat isa. Lord, punuin mo ang bawat isa na yung presensya, na yung pabor, na yung biyaya sa paglabas namin ng bulwagang ito. We are blessed, body, soul, and spirit. And to you, the glory, the honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. God bless everybody and be a blessing. Sa lahat ng nanay, may practice po kayo after this service. Amen po.